Narito na po yung as of 5 a.m. update natin sa binabantay nating bagyo na si Bagyong Luis. So ito pong Bagyong Luis, ito po ay naging bagyo kagabi, bandang alas 8 ng gabi at ngayon po ay minomonitor na natin. So ito po yung updated as of August 2, 2026. Muling lokasyon po dito as of 4 a.m. nasa 295 kilometers silangan ng Daet sa lalawigan ng Camarines Norte. Bahagya po itong lumakas, nasa 55 kilometers per hour yung kanyang lakas. Malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 70 kilometers per hour. Kumikilos pa kanluran, timog kanluran na medyo mabagal po at nananatili lamang dito nga sa may silangang bahagi po ng Bicol region. Ating latest track, na patuloy ngang kikilos ang Bagyong Luis pa kanluran, hilagang kanluran. May posibilidad po na medyo lumakas ito by tomorrow, maging isang tropical storm. At kung sakali maging tropical storm, may posibilidad na magtaas tayo ng hanggang tropical cyclone wind signal number 2. Kataas ngayon ang tropical cyclone wind signal number 1, partikular na po dito sa Polillo Island sa lalawigan ng Quezon. Gayon din sa buong lalawigan ng Camarines Norte, sa hilagang bahagi ng Camarines Sur at gayon din sa buong lalawigan ng Catanduanes. Sa mga lugar po na ito kung saan nakataas nga ang tropical cyclone wind signal number 1, asahan po ang posibilidad ng mga pagbugso ng hangin at maging mga pag-ulan na direktang epekto ng bagyong si Luis. Ngayong umaga, makakaranas na ng mga hanggang malalakas na mga pag-ulan itong mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, at maging sa Catanduanes. Mamayang hapon hanggang sa gabi, mararanasan naman po hanggang malalakas na mga pag-ulan dito sa may area ng Aurora, Quirino, at sa Isabela, kung saan nga po direktang makakaapekto ang Bagyong Luis. Ang Bagyong Luis na magdadala po ng maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayan, habang sa may bahagi nga ng Mindanao ay generally fair weather po ngayong araw, pero posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Samantala, mapapansin nyo, meron pa po tayo isang minomonitor na bagyo. Nasa loob na po kasi siya ng tinatawag nating Tropical Cyclone Information Domain. So dahil nasa TCI na po ito, simula na po sa pagbibigay natin ng update kay Super Typhoon Dolphin. May lakas po ito na sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman na sa 230 kilometers per hour. Base po sa pinakahuling datos natin, patuloy itong kikilos pa kanluran, hilagang kanluran, at may posibilidad nga na ito ay dumaan dito sa may northern boundary ng PAR. Medyo may posibilidad po iyon, pero sa ngayon medyo maliit pa naman. Kaya patuloy po nating i-monitor itong bagyong si Super Typhoon Dolphin. Samantala, inaasahan natin na sa paglapit ng Super Typhoon Dolphin dito sa may northeastern boundary ng PAR, posible pong ma-absorb niya itong bagyong si Luis. Kaya posible po by Wednesday ay maging low pressure area na lamang ito. Makikita nyo po sa inaasahan po natin, posible po na yung malaking bahagi nga ng Luzon ay makararanas, lalong-lalo na yung western section ng Luzon ay makararanas sa mga pag-ulan na dahil sa epekto ng habagat na palalakasin ni Super Typhoon Dolphin sa mga susunod po na araw.